Umani ng masigabong palakpakan mula sa mga senador ang makabuluhan at matapang na talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikatlong State of the Nation address kahapon. Nagbabalik si Daniel Manalastas. Mataas na grado ang binigay ng ilang senador sa sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tulad na lang ni Senator Grace Poe. Aniya, pinapahinggan ng Pangulo ang hinaing ng mamamayan. 99.8. Alam mo bakit? Kasi yung natitirang 2%, hindi namin marinig eh. Diba parang may feedback dun sa loob. Pero para sa akin, maganda dahil komprehensibo, hindi lamang kung ano ang plano, kung hindi anong nagawa. At higit sa lahat, hindi tayo nagmukhang duwag. Bukod dyan, kinilala rin ni Poe ang mga nabanggit ng Pangulo hinggil sa iba pang mahalagang isyu sa bansa, tulad ng agrikultura, West Philippine Sea at lalo na sa Pogo. Yung pinag-usapan din niya ang teritoryo natin, na pinaninindigan niya ang ating teritoryo at ibinaban na niya sa wakas ang mga Pogo. Illegal man o legal, stop operations by the end of the year. And we're so very hopeful and happy about that. Yung kanyang speech nga, sabi ko, ay binigyan tayo ng pag-asa sapagkat mukhang pinakikinggan talaga ng ating Pangulo ang ating hinanaing. Unang-una, pinag-usapan niya yung taas ng presyo ng bilihin, yung sektor ng agrikultura, kung sino na ang napamahagian ng tulong ng gobyerno. Pinag-usapan din niya ang edukasyon, infrastruktura, pero higit sa lahat, ang ating teritoryo, sapagkat yung Pogo ay nagiging pugad ng krimen at kriminalidad. Ngayon, ang Pangulo nagkaroon ng political will ikumpara sa mga nakaraan. Bukod kay Poe, marami pang natuwa na senador sa naging sona ng Pangulong Marcos, lalong-lalo na sa usapin ng Pogo nang ideklara niyang ban na ito. Kung si Poe 99.8% ang grado, si Gatchalian naman mas mataas pa raw. Ito may sense of the Senate. Sense of the Senate. Banding Pogo. At very loud and clear speech ng ating Pangulo. Lahat ng Pogo yung nabangan. Ang bibigay ko, 101%. Because of The banning of Pogo. Maging mga nasa oposisyon naniniwalang malaking bagay ang inanunsyo ng presidente tungkol sa Pogo. Yung makapaniwala. Pero nung sinabi nila, effective today, ban ang Pogo, mag-wind down lahat ng mga nagtatapusan ng Pogo. At gawa na lang ng paraan sa malaking tagumpay ito sa mga babae at bata na nagsumbong at sa mga whistleblower. Si Senator Bongo nagpasalamat naman sa presidente sa pangakong dadagdagan pa ang mga super health center sa bansa. Masaya naman si Senator J.V. Ejercito sa pagbanggit ng Pangulo sa pangangailangan na amyendahan na ang EPIRA Law. Si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada kaisa sa Pangulo sa pagbibigay ng pagkilala at pagpapahalaga sa ating sandatahang lakas at Philippine Coast Guard. Habang para kay Senate President Francis Escudero, dahil ang tutok ng talumpati ni Pangulong Marcos para sa akin ay tungkol sa pagpapabilis, pagpapagaang at pagpapadali sa pasanin at buhay ng tao. Pagpapabilis sa transportasyon kung saan binanggit niya ang ating mga paliparan, highway at tulay. Pagpapagaang ng pasanin ni Juan de la Cruz kaugnay sa presyo ng bigas, kuryente at gayon din sa ating mga OFWs at mga naghahanap ng trabaho dito mano sa ibang bansa. At gayon din para sa akin ang pagpapadali din ng pagkakaroon ng access natin sa kalusugan at medical na tulong, dagdag pa rito para sa ating mga guro at gayon din sa ating learners. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.